Hello po mga kababayan, si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at samahan niyo po dito po sa Tambayan mga kabayan at tayo po ay magkumentuhan at sana po nasa maayos po kayong kalagayan lahat. Umpisa na po natin, sikat na po ang napakahusay sa kasaysayan ng ating bansa ang isang NBI director na si Matibag. Mga kababayan, ngayon po, siya po ay nasa hot seat ngayon, sikat na sikat po ngayon, lalo-lalo po sa mga banat po ni Attorney Rowena Guanzon. Basahin po natin ang pinost po ni Attorney Rowena Guanzon sa kanya pong social media, mga kababayan. Ito po, ayon po kay Attorney Rowena Guanzon, ano po ang sinasabi ni Attorney? Alam niyo pala ang paggawaan ng peking pera sa rekto. Bakit di ninyo hinuhuli o hinuli? NBI director ka pa naman. Kayo ang nanguhuli sa mga iligal. Pero alam mo na pala ang paggawaan nito ng peking pera. Ano na nangyari sa iyo, Attorney Matibag? Attorney ka pa naman. Hindi po ba? Ang pinakamasakit, Attorney Guanzon, doon pa siya nagpapagawa ng peking pera. Hindi po ba dapat idemanda ito? Wala kayang kaso ito mga kababayan? At sana sagutin po ni Attorney Guanzon kung ano po pwede ikaso dyan na nagpapagawa po ng peking pera sa rekto. Imbis po na hinuhuli niya ang peking pera dahil alam niya na mismo kung saan ang gawaan ng peking pera pero hindi niya po hinuhuli dahil kailangan niya magpagawa. Kailangan niya kasing magamit, mga kababayan, dahil nga po doon po sa sinasabi pong huhulihin nila, mga kababayan. Yan, yari ka ngayon. Kakalat na kalat at sikat ka na. Kaya nga ang tanong po natin mga kababayan, hindi kaya ito si Matibag, kaya po inilagay na director dyan. Dahil po dito sa sinasabing pagpapabagsak di umano sa mga kritiko ng tinatawag na Pangulo na bangag at bongit ng kanyang ate? At siya kaya ay inilagay dyan para proteksyon ng mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa? Nagtatanong lang si Kamanong. At di kaya siya rin ay inilagay dyan para sa demolition job ng mga Duterte at ng mga kaalyado nito? At kasama rin kaya siya sa mga nagpapakalat ng mga black propaganda? Nagtatanong lang tayo mga kababayan. Hindi naman masamang magtanong. Pwera na lang po kung martial law na ang ating bansa. Umiiral na bang martial law sa ating bansa? At kinikitil na ang ating kalayaan, ang ating freedom of expression at freedom of speech? Hindi naman siguro. Hindi ba Matibag? Kaya nga dito po mga kababayan, sa sinasabi po ni Attorney Guanzon, sunog na sunog po. Makapal na lang po ang pagmumuka ni NBI Director Matibag pag hindi po siya tinamaan dito sa sinasabi ni Attorney Guanzon. Isa kang alagad ng batas, isa kang NBI, National Bureau of Investigation ka. Nanguhuli ka ng mga iligal. Katulad nito, peke, pera. Nagpeprenta sila ng peke na pera. Hindi mo man lang inaaresto. Hindi mo man lang hinuhuli. Kaya itong si NBI Director Matibag, pagka ito ay wala na sa kapangyarihan at wala na rin po sa kapangyarihan na sinasandalan niyang pader di umano, yung pader na sinasandalan niya, nako po, napakaraming issue to. Mukhang magkakapatong-patong po yata ang sasagutin ito pagdating po ng tamang panahon. Hindi kaya? Kasi mismo isang abogado na ang nakikriticize sa kanya. Di po ba? Binabanata na siya ng kapwa niya abogado na si Attorney Guanzon na yung ginagawa po ng isang NBI director ay hindi po yata naaayon sa kanyang mandato bilang NBI director pa naman. Hindi ba nakakahiya? Nakakahiya yata ang pagmumukha nito. Bagay, kung sobrang kapal na pagmumukha mo, wala ka ng kahihiyan. Lalong-lalo na kung ang nakapatong sa pagmumukha mo ay male-maleta. Di umano. Hindi po ba?
Yan po mga kababayan, ang hindi po titigilan ni Atty. Guanzon yan. Dahil po si Atty. Guanzon ay nakikita rin po ang pinagagawa po nila. Mukha po yatang hindi na sila nagtatrabaho para linisin at ayusin ang ating bansa. Lalong-lalo po ang trabaho at mandato ng isang NBI director. Mukha po yatang nalilihis na sa layunin at trabaho at mandato ng NBI. Lalong-lalo po sa mga illegal na gawain po na dapat ay tinatrabaho nila. Mukhang nakapokus na po yata sila sa politika. Di umano. Dahil syempre po, paano ka hindi po focus sa politika? Lalong-lalo na kung asawa mo ay may issue rin ng scandal daw, di umano, na flood control na bilyon ang nakuhang allocable at insertion at kasama sa listahan ni Cabral at pinaputok ni Congressman Lebiste, mga kababayan. At syempre po, ang sinasabi nga po natin na sinasabi ni Doktora Lorraine Badoy na itong si Matibag ay merong negosyong quarry. Gamit na gamit po yan ng mga politiko, lalong-lalo sa flood control. Biruin mo, may negosyo ka, hindi nakalagay sa iyong salin. At hindi mo kinukuhanan ng permit, ibig sabihin hindi ka nagbubuwis. Nagtatanong lang si Doktora Lorraine Badoy at si Atty. Guanzon. Napakarami mo. At siyempre, pwede mo naman patahimikin yan. Isa kang NBI director. Hindi ba? Di kasuhan mo si Atty. Guanzon na fake news. At sampahan mo ng libelous, sinisiraan ka dahil binabatikos ka ni Atty. Guanzon na hindi mo inuhuli na alam mo na ang pagawaan ng peking pera. Kasuhan mo yan. At sanay naman kayo manghuli at magkaso ng libel. Kahit nga holiday, nanguhuli kayo kahit gabi. Hindi ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan. Mga hintay po natin kasuhan yan ni Matibag, si Dr. Lorraine Badoy, at siyempre po si Atty. Guanzon na nagpapakalat po ng fake news. Katulad po ni Dr. Lorraine Badoy na meron siyang negosyo na hindi siya nagbabayad ng buwis yata. At wala sa kanyang salin. At siyempre po, ang banat naman po ni Atty. Guanzon na nagpapakalat po ng fake news, si Atty. Guanzon na alam na raw po ng NBI director ang pagawaan o pabrika ng peke na pera. At doon pa siya nagpagawa pero hindi niya hinuhuli. Ang tanong natin, hindi kaya siya co-owner? Kaya hindi niya hinuhuli? O kaya may patong siya? Tongpaks? Tongpats? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi po ba? Hindi naman masama magtanong dahil NBI director yan. Nagtatrabaho yan para sa Pilipino at hindi po yan nagtatrabaho para sa politiko. Depende na lang po kung binago na po ng NBI ang kanilang polisiya, ang kanilang mandato na hindi na sila nagtatrabaho sa taong bayan at nagtatrabaho na sila sa mga politiko. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang komento po natin sa nagpapakalat po ng fake news na si Atty. Rowena Guanzon na hindi nanguhuli. Alam na ang pagawaan ng peking na pera. Mabuhay po kayo, Atty. Guanzon, at ingat-ingat po kayo. Dahil alam po natin sa panahon ngayon ng binagong Pilipinas, lahat po ng kritiko na administrasyon ay binubusalan pagka minalas-malas pa, nakakasuhan pa. Ingat-ingat po kayo. At syempre, kayo naman hindi naman basta-basta pwedeng kasuhan dahil unang-una, alam nyo ang batas at isa kayong magaling na abogado. At kaya nyo magpiyansa dahil may pera kayo. Yun ang the best doon. Hindi po ba? Maraming salamat po sa mga nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyo pong lingkod. Thank you po at shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Annie Jo,
kay Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Mila Yi, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, kay Mika Legaspi, Arthur Estranero ng USA, Melchorita Espinosa, kay Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, kay Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, at kay Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, at kay Andrea and Aldo ng Orlando, Florida, USA, at kay Ma'am Lucy at Sir Adrian ng Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa atin lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. At ingat-ingat po kayo. Bye-bye!